Lumabas na ang kinagulat ni Sejun ay isang higanting tanim ng carrot, at ang mga dahon nito ang nagbibigay ng napakalaking anino. Ang mga dahon ng carrot ay napakataas kaya nahaharangan nito ang araw para sa dalawang magkatabing hilera ng mga pananim, at hindi makapaniwala si Sejun kung gaano ito kalaki, kahit na nakikita na niya ito. Sumuko agad ang baby bear sa pagkakataong ito, at malinaw na sinabing masyado itong malaki maging para sa kanya. Nag-isip si Sejun kung paano nila mabubunot ang higanting carrot na ito mula sa lupa, at ang una niyang naisip ay hukayin ang lupa sa paligid nito. Ngunit, gustong makuha ni Theo ang karangalan sa pagbunot ng higanting carrot, kaya ipinadala niya ang kanyang pinakabagong subordinate na si Garen para gawin ang trabaho. Nagliwanag si Garen at nagbago ang anyo sa kanyang tunay na sukat, na mas malaki kaysa sa carrot. Sinabi niya sa lahat na ipaubaya sa kanya ang trabaho at hinawakan ang mga dahon ng carrot. Gayunpaman, nang simulan niya itong hilahin, napagtanto niya na ang trabahong ito ay maaaring masyadong mabigat kahit para sa isang katulad niya. Nang inig siya at nagngit-ngit ang mga ngipin habang sinusubukang bunutin ang dambuhalang carrot, ngunit tila hindi man lang ito natitinag. Mas lalong naintriga si Sejun ngayon, nagtataka kung anong klaseng carrot ang kayang lumaban kahit sa lakas ng Frog King. Bigla siyang nakarinig ng pagyanig ng lupa at nagtaka kung ano ang tunog na iyon, ngunit alam ng baby bear kung ano iyon. Iyon ay ang tunog ng paglalakad ng kanyang ina patungo sa kanila, at hindi ito masaya na makakita ng isa pang higanting monster sa kanyang teritoryo. Ang mama bear ay handa ng makipaglaban, at maging si Garen ay hindi uurong sa hamon. Habang ang dalawa ay nagtititigan, natarante si Sejun at nakiusap sa kanila na huwag mag-away. Napagtanto niya na dahil si Garen ay mula sa ibang palapag, nakikita siya ng mama bear bilang isang mananakop at nais siyang paalisan. Labis siyang nag-aalala sa magiging resulta ng kanilang laban, at maging si Theo ay nagsimulang sumigaw at sinasabihan ng mama bear na huwag kalabanan si Garen dahil subordinate niya ito. Ang dalawang higanti ay nasa mood pa ring patagin ang bukid sa gitna ng kanilang laban nang biglang hamarang ang baby bear sa pagitan nila. Sinabi niya sa kanyang mama bear na gusto niyang kainin ang higanting carrot na masyadong matigas bunutin. Tiningnan ng mama bear ang dambuhalang carrot at pagkatapos ay tumingin kay Garen, na nakatayo doon ng tahimik matapos mabigang bunutin ito. Nakakita sa wakas si Sejun ng paraan para malutas ang problema at tinanong ang dalawang higanti kung maaari nilang pagsamahin ang kanilang lakas para mabunot ang carrot. Nagkatinginan ang mama bear at si Garen at nagpasya na maaari silang magtulungan para sa pagkain. Pinagsama nila ang kanilang lakas at sabay na hinayla ang carrot. Nagsimulang lumindol ang lupa, at ang dalawang higanti ay nanginginig at nagkakabitak-bitik dahil sa kanilang kapangyarihan, kaya nawalan ng balanse si Sejun dahil doon. Nagtaka siya kung gaano ba dapat kalaki ang isang carrot para magdulot ng ganoong lindol, ngunit ang baby bear ay natutuwa at hinihikayat ang kanyang ina na galingan pa. Samantala, gamit nina Mama Bear at Garen ang kanilang buong lakas, at sa takbong ito, inisip ni Sejun na baka kailanganin pa niya ng isang minotaur o dalawa para matapos ang trabaho. Gayunpaman, hindi na iyon kinailangan, at pagkatapos ng ilang segundo, matagumpay na nabunot ng dalawang higanti ang carrot mula sa lupa. Ang sumunod na nangyari ay mas nakakagulat para sa lahat ng naroon. Ang higanting carrot ay nagsimulang lumutang sa hangin, at sa hindi malamang dahilan, lumabas ito sa lupa na may nakataling pulang ribbon sa paligid nito. Walang makaintindi kung paano lumulutang ang isang carrot sa hangin, lalo na't ang laki at bigat nito ay malamang na hindi aerodynamic. Sinagot ng system window ang ilang katanungan ni Sejun, na nagsasabing na harvest niya ang Red Ribbon Kingdom's Giant Carrot Altar. Tumaas ang kanyang harvesting skills proficiency dahil doon, nag-level up ito, at kasabay nito ay nakakuha rin siya ng 10,000 XP. Sinusubukan pa ring intindihin ni Sejun kung ano ang ibig sabihin ng Red Ribbon Altar nang dumating ang ama ng mga kuneho doon, at siya ang mas nagulat nang makita ang pamilyar na altar. Bago pa siya makapagtanong kay Sejun o makapagsabi ng anuman tungkol dito, isang system window ang bumukas sa harap ni Sejun, na nagsasabing may isa pang special quest na nabuo para sa kanya. Para sa quest na ito, kailangan niyang mag-alay ng 10 o higit pang uri ng mga pananim sa Red Ribbon Giant Carrot sa loob ng 24 na oras, at idaos ang Festival of Abundance.
Ang pagdaos ng Festival of Abundance ay isa ng gantimpala sa sarili nito ayon sa system, at bukod doon, makukuha ni Sejong ang skill na tinatawag na crop gigantification. Binasa ni Sejong ang quest request na hindi pa gaanong malinaw sa kanya sa sandaling iyon, ngunit ganoon naman talaga ang mga quest palagi. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa higanting carrot na kasing laki ni Garen o Mama Bear, at nagtaka ng malakas kung ano ba talaga ito. Ang tatay na kuneho ang sumagot sa kanyang mga katanungan, at ang kanyang asawa ay nandoon din, parehong nagulat sa nakita. Sinabi ng tatay na kuneho kay Sejong na ang higanting carrot ay ang maalamat na golden carrot altar na ipinamana sa Red Ribbon Kingdom sa loob ng maraming henerasyon. Sinabi niya kay Sejong na ayon sa alamat ng Black Tower, isang araw, isang higanting carrot ang sumulpat mula sa lupa sa rehiyon kung saan nakatira ang mga kuneho. Sumiklab ang labanan sa pagitan ng iba't ibang mga kuneho para makuha ang misteryosong golden carrot. Mukhang hindi maganda ang kinahinatnan para sa sinumang panig na kasangkot sa labanan. Gayunpaman, may isang kuneho na itinaya ang lahat para sa kapayapaan, hinikayat niya ang lahat na ibaba ang kanilang mga armas at ibinahagi ang kanyang pagkain sa kanila sa harap ng golden carrot. Labis na na-inspire ang ibang mga kuneho sa kanya kaya itinigil nila ang digmaan at nagsimulang magbahagi ng pagkain sa isa't isa sa harap ng carrot. Hindi nagtagal, isang mapayapang festival ang idinaos sa harap ng golden carrot kung saan nagtipon ang lahat ng mga kuneho. Iyon ang nakilala bilang Festival of Abundance. Gusto ni Sejong na malaman kung bakit ang isang carrot mula sa mga alamat ng Red Ribbon Kingdom ay lilito dito. Bukod doon, binanggit ng Baby Bear na hindi naman ito mukhang ginto. Sumagot si Sejong na walang saysay ang pagtatanong ng walang katapusan ngayon, at sa halip, dapat muna nilang subukang i-organisa ang Festival of Abundance para makuha ang kanilang mga sagot. Gayunpaman, habang nagsisimula siyang maghanda para sa festival, nakatagpo siya ng isang hindi inaasahang hadlang. Mayroon siyang mga carrot, cherry tomatoes, kamote, mais, patatas, at mga dahon ng sibuyas, at iyon lang iyon. 6 lang iyon sa 10 pananim na kailangan niyang tipunin para sa festival, at hindi natutuwa si Sejong dahil akala niya ay mas maraming uri ang kanyang naitanim. Sinabi sa kanya ng tatay na kuneho na tama siya at pagkatapos ay nakiusap na sumunod sa kanya. Curious sina Sejong at ang Baby Bear, kaya sinundan nila ang tatay na kuneho sa isa pang bahagi ng kanilang bukid kung saan may mga sariwang strawberry na hinog na. Hindi lang iyon, mayroong isang taniman ng sili sa tabi mismo ng mga strawberry, at handa na rin itong anihin. Naalala ngayon ni Sejong na binili niya ang mga buto ng dalawang ito mula sa seed store noong nakaraan pa. Pinasalamatan ni Sejong ang tatay na kuneho sa paggawa ng isang napakagandang trabaho bilang tenant farmer habang wala siya. Bilang tugon, kinindatan siya ng tatay na kuneho at nag-thumbs up. Sinabi ni Sejong na dahil sa kanyang mga pagsisikap, nakapagdagdag sila ng 2 pang uri ng pananim sa altar, ngunit mayroon pang isa pang magandang balita ang tatay na kuneho para sa kanya. Sinabi niya kay Sejong na hindi lang 2 pananim kundi 3. Hindi alam ni Sejong kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit napansin niya ang isang maliit na bagay sa kamay ng kuneho. Ito ay isang mani, at talamak ang pagkamangha ni Sejong nang malaman na maging ang mga mani na itinanim lang niya kamakailan ay nagsimula na ring mamunga. Napagtanto niya na ang dahilan kung bakit handa na para sa pag-aani ang mga mani ng ganoon kaga ay dahil sa fragment ng Divine Monument na nagpapabilis sa paglago ng mga bagay sa paligid nito. Pinagtibay ito ng tatay na kuneho, na nagsasabing ganoon kabilis lumaki ang lahat ng mga pananim. Pinasalamatan siya ni Sejong sa paghawak ng maayos sa mga bagay hanggang ngayon, at pagkatapos ay nagpa siya na bigyang pansin pa ang bukid na patuloy na lumalawak ng walang pahinga. Naghati-hati sila sa ilang mga strawberry para ipagdiwang ang pagkakataon, at pagkatapos ay nagpa siya si Sejong na ibuod ang lahat ng mga pananim na nakolekta niya sa ngayon. May kabuuang 9 na pananim na ngayon kasama ang 3 ipinakita sa kanya ng tatay na kuneho, at kulang pa rin sila ng isang pananim para idaos ang Festival of Abundance. Pinanghihinaan din ng loob ang Baby Bear dahil doon, ngunit alam ni Theo na may isa pang pananim na itinanim nila. Nasabik si Sejong nang marinig iyon dahil hindi niya maalala ang ika-10 pananim, ngunit ipinaalala sa kanya ni Theo na kumuha sila ng isa pang pananim nang pumunta sila sa ika-75 palapag kailan lang.
Sinabi niya kay Sejun na itinanim nila ang matinik at dilaw na prutas na iyon matapos talunin ang Frog Queen. Agad na naalala ng Baby Bear ang prutas at ang lasa nito, ngunit mali ang naaalala niyang pangalan, tinatawag itong Pinehorn. Itinama siya ni Sejun. Sinabi niya na ito ay pineapple, at pagkatapos ay sinabihan si Theo na maaaring hindi ito ang solusyon sa kanilang problema. Sinabi niya na hindi sila nakapagtanim ng maraming pinya noong una, at dahil kamakailan lang nila itong itinanim, baka wala pang 10 ang mga ito, huwag nang asahan ang 100. Inisip niya na sa oras na makakuha sila ng 100 pinya para sa festival, mabubulok na ang lahat ng iba pa. Malayo pa rin ang oras bago muling magbukas ang seed store, at nagpasya si Sejun na ang pag-iisip tungkol sa problema ay hindi makakalutas dito. Nagpasya siyang mag-ani muna ng marami pansamantala para matiyak na handa na sila para sa Festival of Abundance pagdating ng tamang panahon. Kasabay nito, sa sentral na hukuman ng Wandering Merchant Association, nagsisimula na ang paglilitis kay Greed. Inisa-isa ng kuwagong judge ang mga paratang laban sa baboy na may-ari ng lupa, na nakaupo sa harap niya habang nakatali ang mga kamay sa likuran. Ang mga paratang ay kinabibilangan ng sadyang pag-uudyok at pagtulong sa pagsiklab ng mga balang sa ika-67 palapag, at paglalagay ng pabuya sa ulo ng kunhong prinsesa na humantong sa pagkidnap kay Piu Piu, pati na rin ang kanyang lumang krimen ng pagpapakawala ng mga balang sa ika-55 na palapag at pagkatapos ay ang pagpaslang sa hari at reyna upang makuha ang kontrol sa buong Red Ribbon Kingdom. Kabilang sa mga dumalo sa paglilitis sina Iona, Piu Piu, ang mga pinuno ng Wandering Merchant Association at ang Free Mercenary Association, pati na rin ang marami pang ibang mahahalagang personalidad sa tore. Habang pinalilibutan si Greed ng 2 buwayang gwardya, idineklara ng hukom na sisimulan na nila ang paglilitis para harapin ang kanyang mga krimen. Gayunpaman, ang sakam na baboy ay nakangisi ng walang kaiyahiya dahil tila mayroon siyang plano para makawala sa sitwasyong ito. Dito nagtatapos ang chapter.